Isang pulang planeta ang nakabitin sa kalangitan ibabaw ng Paris, parang isang babala ng katapusan ng mundo. Mga lungsod ay naging mga disyerto na halos wala nang natitirang likas na yaman. Ang mga tao ay mukhang wala ng pag-asa. Naghihintay na lang kung gaano pa katagal ang natitira. Naipredikta na ang sakunang ito maraming taon na ang nakalipas ng isang maliit na batang lalaki. Nagsisimula ang pelikula sa batang si Paul. Ikinukwento sa kanyang nakatatandang kapatid na si Elliot ang isang panaginip na nauubos na ang lahat ng likas na yaman sa Earth. At pagkatapos ay lumilitaw sa kalangitan ang isang misteryosong pulang planeta. Tinawag nila itong Red Moon. Sa loob ng 4 na taon, ginamit ng sangkatauhan ang enerhiya nito upang mabuhay. Ngunit kalaunan, nagsimulang lumapit ang planetang ito sa Earth. Matapos bigyan ng pag-asa ang sangkatauhan, ito rin ang naging bagay na maaaring magdulot ng kanilang pagkawasak. Nakita rin ni Paul na iisang tao lang ang makakapigil sa Red Moon. Ngunit bago mailigtas ng taong ito ang mundo, siya ay mawawala. Sa una, parang isa lang itong kakaibang imahinasyon ng isang bata. Ngunit pagkalipas ng maraming taon, naging totoo ang lahat ng nakita ni Paul. Hindi na ang Paris na dating lungsod na kilala ng lahat. Isa na itong tuyo at halos walang buhay na kaparangan. Mukhang may sakit ang kalangitan, nababalot ng alikabok ang mga lansangan. At sa ibabaw ng lahat, malinaw na makikita ang Red Moon. Napakalapit na nito sa Earth. At kung walang magbabago, maaaring masira ang parehong mundo. Sa gitna ng disyerto, mag-isang tumatakbo si Paul. Mukha siyang takot, pagod, at lubos na naliligaw. Habang tumatawid siya sa kaparangan, patuloy niyang naririnig ang boses ng isang bata sa kanyang isipan. Sinasabi nitong magpatuloy siya sa pagtakbo at huwag matakot. Ang boses ay nanggagaling mismo sa kanyang isip. Hindi nagtagal, nakarating si Paul sa isang pamayanan malapit sa protektadong lungsod ng gobyerno. Habang paubos ang mga likas na yaman ng Earth, sumiklab din ang digmaan sa iba't ibang panig ng mundo. Nagtayo ang pamahalaan ng malalaking lungsod na napapalibutan ng matataas na pader upang protektahan ang mga taong itinuturing nilang mahalaga. Habang ang mga ordinaryong mamamayan ay naiwan sa labas, sa mahihirap at tuyong pamayanan sa disyerto. Kahit sa labas ng mga pader, punong-puno pa rin ang militarang paligid. May mga armadong sundalo, mga checkpoint, at maliliit na drone na nagbabantay mula sa himpapawid. Kaya nang pumasok si Paul sa lugar, nanatili siyang nakatago dahil alam niyang hinahanap siya ng gobyerno. Pakiramdam niya ang bawat kamera ay isang matang nakamasid, at ang bawat patrol ay isang bitag. At ramdam niyang papalapit muli ang kanyang pangalan sa mga talaan ng mga naghahanap sa kanya. May nakabangga siyang lalaki na agad humingi ng paumanhin at nagpakita ng kabaitan. Tinanong ni Paul kung may mabibili ba siyang sasakyan. Dinala siya ng lalaki sa kanyang lugar upang bentahan ng isang lumulutang na sasakyan na may power cell. Habang nagaganap ang transaksyon, iniskan ng isang military drone si Paul. Mapanganib ito dahil si Paul ay hindi isang ordinaryong tao lamang. Si Paul ang nawawalang astronaut na hinahanap ng buong mundo. 4 na taon ang nakalipas, ang ama ni Paul na si Henry ay isa sa pinakamahahalagang siyentipiko sa mundo. Tinulungan niya ang sangkatauhan na gamitin ang enerhiya ng Red Moon. At sa loob ng maikling panahon, iyon ang naging huling pag-asa ng tao. Ngunit nang matuklasan ni Henry na papalapit ang Red Moon sa Earth, gumawa siya ng plano upang sirain ito. Nagpadala sila ng mga probe at automatikong makina patungo sa Red Moon. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang nakatawid sa napakalakas nitong magnetic field. Si Paul lamang ang nakagawa nito. Sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, hindi siya naaapektuhan ng magnetic field gaya ng ibang bagay. Dahil dito, siya lamang ang taong maaaring makarating doon at makakakumpleto ng misyon. Kaya ipinadala ni Henry ang sarili niyang anak upang sirain ang Red Moon. Ngunit hindi kailanman natuloy ni Paul ang misyon. Naglaho siya bago pa man ang paglulunsad. Ang totoo, ayaw ni Paul na sirain ito. Para sa kanya, ang Red Moon ay hindi lamang isang patay na planeta. Naniniwala siyang buhay ito at may koneksyon sa kanya. Parang tinatawag siya nito at ipinapakita ang isang bagay na walang ibang makakaunawa. Ngunit walang naniwala sa kanya. Para sa gobyerno, si Paul ang huling sandata ng sangkatauhan. At tumakas siya, kaya ngayon ay nagtatago siya. Matapos bilhin ang sasakyan, umalis si Paul sa pamayanan. Ngunit biglang tumigil ang sasakyan sa gitna ng kawalan. Niloko siya ng nagbenta. Halos wala nang laman ang power cell nito. Muling bumalik ang military drone upang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya agad na bumunot si Paul ng baril. At pinabagsak ito sa pamamagitan ng pagbaril. Bago pa nito maipadala ang kanyang impormasyon sa pangunahing sistema. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, tinulak niya ang sirang sasakyan patungo sa isang maliit na repair shop na malapit doon. Ang may-ari ng talyer ay si Elma. Sinuri niya ang sasakyan at sinabi niyang kailangang palitan ang power cell nito. Kaya niya itong ayusin. Ngunit mangangailangan iyon ng oras. Kung suswertehin siya, marahil ay 3 araw. Sinabi ni Paul na wala siyang 3 araw na maaaring hintayin. Ngunit sinabi ni Elma na wala siyang magagawa. Hindi ito simpleng pagkukumpuni lamang sa naghihingalong mundong ito. Kahit isang gumaganang piyesa ay napakahirap ng matagpuan. Habang naghihintay si Paul, may lumabas na ulat sa balita. Nakatingin ang buong mundo sa isang mahalagang pangyayari. Ang paglulunsad ng misyong Aurora, isang huling pagtatangka na inaprubahan ng United Nations upang marating ang Red Moon. At sirain ito bago pa maging huli ang lahat. Ang napiling astronaut para sa misyon ay si Elliot, ang nakatatandang kapatid ni Paul.
Mula nang mawala si Paul, si Elliot ang tinuring ni Henry bilang huling pag-asa ng sangkatauhan. Pinanood ni Paul habang inilulunsad ang aurora patungo sa kalawakan. At sa ilang sandali, tila may pag-asa pa ang mundo. Ngunit nang marating ng aurora ang magnetic field ng Red Moon, bigla itong nagkaproblema at nawalan ng kontrol. Naputol ang signal at nawala ang lahat ng video footage. Walang nakakaalam kung nakaligtas ba si Elliot. Patuloy pa ring lumalapit ang Red Moon. Umalis si Paul mula sa repair shop na lubhang nababagabag. Bago siya tuluyang lumakad palayo, iniabot ni Elma sa kanya ang isang maliit na bag na may nakaguhit na nakangiting mukha. Habang naglalakad, bumalik sa kanyang isip ang mga alaala ng kanyang kabataan. Naalala niya ang kanyang inang may sakit at kung paano naniwala ang kanyang ama na kayang iligtas ng enerhiya ng Red Moon ang kanyang buhay. Naalala rin niya kung gaano siya kaiba sa ibang mga bata. At maging kay Elliot, may kakayahan si Paul na makaramdam ng mga bagay bago pa mangyari ang mga ito. Nakakakita siya ng mga pangitain at nakakarinig ng mga tinig. Paulit-ulit niyang nakikita sa kanyang isip ang isang imposibleng tanawin, isang kagubatan na hindi na dapat umiiral. Dahil halos lahat ng halaman, puno at hayop sa Earth ay matagal nang naglaho. Ngunit naniniwala si Paul na totoo ang kagubatang iyon. Naniniwala rin siyang may kaugnayan dito ang Red Moon at may lihim na koneksyon sa pagitan ng dalawa. Kaya nang magpasya si Henry na sirain ang Red Moon, sinubukan siyang pigilan ni Paul. Ipinaliwanag niyang maaaring hindi mailigtas ng pagsira rito ang sangkatauhan at baka masira lamang nito ang natitira nilang pag-asa. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Henry at hindi rin siya kailanman naunawaan ni Elliot. Para kay Elliot, kakaiba si Paul, mahina at hindi mapagkakatiwalaan. Marahil ay isang duwag pa nga. Ngayon nabigo ang misyon ng Aurora. Nawawala si Elliot at nawala rin ang huling pampublikong pag-asa ng mundo sa iba't ibang panig ng Earth. Nagsisimula ng tanggapin ng mga tao na malapit na ang katapusan. Samantala, sa repair shop, napanood ni Elma ang isang ulat sa balita tungkol kay Paul. Doon lamang niya napagtanto ang katotohanan. Ang tahimik na lalaking dumating sa kanyang garahe ay si Paul W.R., ang nawawalang astronaut. At ang nag-iisang taong maaaring makapigil sa katapusan ng mundo. Agad na kinuha ni Elma ang kanyang baril at lumabas upang hanapin siya. Ngunit bago siya makaalis, nakita niya ang kanyang ama na nakatayo roon. Sinusubukan nitong humingi ng tawad sa paraan ng pagtrato nito sa kanyang ina at sa karahasang naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Hindi siya sinagot ni Elma. Wala nang oras para balikan ang mga sugat ng nakaraan. Tinalikuran niya ang kanyang ama at nagtungo siya sa kaparangan upang hanapin si Paul bago pa siya mahanap ng militar. Natagpuan ni Elma si Paul malapit sa isang tambak ng mga sirang sasakyan. Hinahalongkat niya ito at naghahanap ng power cell. Lumapit si Elma at sinabing alam niya kung sino si Paul. Nais niyang sumama sa kanya, ngunit tumanggi si Paul. Tinaboy niya si Elma upang lumayo sa kanya. Dahil lahat ng mapalapit sa kanya ay malalagay lamang sa panganib. Samantala, sa malayong bahagi ng kaparangan, may dalawang batang naglalaro sa isang abandonadong lugar. Bigla may isang bagay na bumagsak mula sa kalangitan. Mabilis silang tumakbo patungo rito. At natagpuan ang isang sirang kapsula na kalahating nakabaon sa lupa. Sa loob nito ay may isang lalaking halos hindi na humihinga. Si Elliot iyon. Nakaligtas siya sa nabigong misyon ng Aurora. Dinala siya pabalik sa pasilidad kung saan muli niyang nakaharap ang kanyang ama na si Henry. Wasak ang loob at puno ng hiya na humingi ng tawa dahil sa pagkabigo. Ngunit may mas kakaibang bagay na natuklasan si Henry. Nang marating ni Elliot ang magnetic field ng Red Moon, nagbago ang kanyang DNA sa loob ng ilang oras. Klinikal na patay na ang katawan nito, ngunit nabuhay siyang muli. Parang hinawakan siya ng Red Moon at ibinalik sa Earth na may kakaibang pagbabago. Samantala sa disyerto, patuloy na sinusubukan ni Paul na maayos ang sasakyan habang pinagmamasdan siya ni Elma. Pagkatapos dumating ang mga sundalo upang hulihin siya. Lumaban si Paul hanggang sa nakatakas muli. Nang gabing iyon, bumalik si Elma sa kanyang trailer ngunit natuklasan niyang nasusunog ito. Ang kanyang ama ang nagsunog sa lahat kaya tuluyang nadurog si Elma. Dahil iyon na lamang ang natitira niyang tahanan. Ngunit walang ipinakitang pagsisisi ang kanyang ama. Parang walang halaga ang sakit na kanyang nararamdaman. Kinabukasan, dumating si Elliot sa parehong lugar upang hanapin si Paul. May nagulat na nakita siya roon. Nais ni Elliot na mahuli siya at maibalik sa misyon. Nasa malapit lamang noon ang ama ni Elma, kaya tinanong siya ni Elliot. Ngunit hindi na ito ang dating si Elliot. May nagbago sa kanya matapos bumalik mula sa Red Moon. Nagkaroon siya ng kakayahang pumasok sa isipan ng ibang tao. Ilantad ang kanilang mga kasalanan at pilitin silang harapin ang sarili nilang konsensya. Kaya niyang pasukin ang isip ng isang tao. Hilahin palabas ang kanilang pinakamalalim na kahihiyan at iparamdam ito na parang isang hatol. Nang kausapin niya ang ama ni Elma, nakita niya ang kalupitan at karahasang nakatago rito. At dahil wala itong kapakipakinabang na impormasyon, ginamit ni Elliot ang kanyang kapangyarihan upang parusahan ito. Pinilit niya ang ama ni Elma na itutok ang baril sa sarili nito. Nasaksihan ni Elma ang pagkamatay ng kanyang ama at napasigaw siya sa matinding takot. Si Paul, na nasa malapit lamang, ay ginamit ang kaguluhan bilang pagkakataon upang magnakaw ng power cell mula sa sasakyan ni Elliot. Ngunit nang makita niyang tumatakbo si Elma habang nasa matinding sindak, hindi niya ito nagawang iwanan. Isinakay sa sasakyan at mabilis na umalis. Hiniling ni Elma na isama siya dahil makatutulong ito kay Paul. Hindi siya madaling mapapansin kung may kasama siyang babae.
Iisipin ng mga taong ordinaryo silang mga biyahero. Ayaw ito ni Paul, ngunit alam niyang tama si Elma kaya pumayag siya. Sinabi ni Elma na hinahanap nito ang ina, na umalis maraming taon na ang nakalipas dahil sa marahas niyang ama. Hindi alam ni Elma kung nasaan ang ina o kung buhay pa ba ito. Inamin din niyang minsan niyang ipinagkanulo si Paul. Dahil sa malaking gantimpalang nakapatong sa ulo nito, makapagsimula siya ng bagong buhay. Ngunit habang naglalakbay silang magkasama, unti-unting nagbago ang tingin niya kay Paul. Hindi na siya isang pinaghahanap na tao lang, kundi naging isang tao nang gusto niyang tulungan. May sarili ring layunin si Paul. Nais niyang mahanap ang kagubatang paulit-ulit niyang napanaginipan mula noong bata pa siya. Kahit halos lahat ng puno, hayop, at halaman sa Earth ay matagal nang naglaho, maya-maya ay narating nila ang isang military checkpoint. Alam ni Paul na kilala na siya ng lahat, kaya si Elma ang nagmaneho. Nanatili siyang kalmado. Kumilos na parang normal lamang ang lahat. Ngumiti sa tamang pagkakataon, at kahit paano ay nakalusot silang dalawa. Pagkatapos noon ay nakarating sila sa isang lumang kainan. Doon ay gumawa si Paul ng isang mahalagang tawag. Gamit ang isang lumang teleponong may kawad, tinawagan niya si Henry. Muli niyang sinubukang ipaliwanag ang kanyang paniniwala na ang Red Moon ay hindi lamang isang banta. May kaugnayan ito sa balanse ng buhay sa Earth. Ngunit tumanggi pa ring makinig si Henry. Para kay Henry, isa lamang ang solusyon. Kailangang bumalik si Paul at sirain ang Red Moon. Maya-maya ay dumating ang mga sundalo upang hulihin siya. Isa sa kanila ay may suot na mabigat na metal na combat suit na halos imposibleng talunin. Marahas nitong inatake si Paul at sa ilang sandali, mukhang wala siyang pag-asang manalo. Ngunit kinulo ni Elma ang sundalo, sapat lamang upang makahanap ng pagkakataon si Paul at matamaan ito sa ulo. Pagkatapos ay muli silang nakatakas. Nayanig si Elma sa nangyari. Mabilis ang kanyang paghinga at ngayon ay napagtanto niyang hindi ito laro lamang. Naunawaan niya kung gaano kapanganib ang mundong ginagalawan ni Paul. Ngunit patuloy pa rin silang tinutugis. Nagpadala si Elliot ng isang maliit na robot na kahawig ng gagamba upang sundan sila. At sa pamamagitan nito, nasusubaybayan niya ang kanilang lokasyon habang nasa daan. Habang naglalakbay, mas marami pang ikinuwento ni Paul tungkol sa kanyang nakaraan. Nagsimula siyang makakita ng mga pangitain tungkol sa hinaharap noong siya ay bata pa. Sinubukan niyang balaan ang kanyang ama. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Henry. Ano man ang kanyang makita, palaging iniisip ng iba na kakaiba siya o hindi matatag ang kanyang pag-iisip. Upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan, binago ni Elma ang kulay ng buhok ni Paul. Samantala dumating si Elliot sa kainan at kinausap ang babaeng may-ari. Habang sinisiyasat niya ang isip nito, natuklasan ang isang madilim na lihim. Pinatay pala nito ang kanyang asawa. Para kay Elliot, sapat na ang nalaman niyang iyon. Gamit ang kapangyarihan, pinilit ang babaeng kitilin ang sariling buhay sa harapan niya. Pagkatapos ay pinagpatuloy ang pangangaso kay Paul. Samantala, nagmamaneho sina Paul at Elma patungo sa gitna ng mabagsik na bagyo. Puno ito ng alikabok at mga kidlat. Napagtanto ni Paul na may sumusunod sa kanila. Nakita niya ang robot na parang gagamba na nakatago sa loob ng sasakyan. Agad niya itong winasak at nawala ang tracker. Nawala rin kay Elliot ang lokasyon nila. Sumilong sila sa isang abandonadong gusali. Sa loob nito ay may holographic display na nagpapakita ng mga larawan ng lumang mundo. Mga hayop na wala na ngayon. Malalawak na kagubatan, luntyang kapaligiran, mga karagatan, at mga tanawin ng Earth bago ito namatay. Labis silang naantig na parang pinagmamasdan ng multo ng mundong kanilang kinalakihan. Tinanong siya ni Elma kung nakakita na ba siya ng ulan. Sumagot si Paul na minsan lamang, ngunit hanggang ngayon ay naaalala pa rin niya ang tunog nito. Pagkatapos ay may nakita si Paul na ikinagulat niya. Isang kagubatan. Ang parehong kagubatang madalas niyang napanaginipan mula noong pagkabata. Sa loob ng maraming taon, naniniwala siyang totoo ito. Akala niya kapag natagpuan niya ito, mapatutunayan niyang hindi siya baliw at na may mahalagang mensaheng ipinapakita sa kanya ang Red Moon. Ngunit ngayon, mukhang bahagi lamang ito ng isang lumang recording at lubusang nadurog sa katotohanan iyon. Sa unang pagkakataon, nagduda si Paul sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay marahil panaginip lamang ang lahat ng kanyang pangitain. Marahil tama ang kanyang ama. Marahil tumakas lamang siya sa kanyang misyon ng walang dahilan. Sinubukan siyang aliwin ni Elma, ngunit nagalit si Paul. Puno siya ng takot, galit at pagkalito. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Elliot kasama ang mga sundalo. Pinalaan ni Elma si Paul at gumawa sila ng desperadong plano. Nagkunwari si Paul na hostage si Elma at lumabas silang dalawa. Umaasang malilito si Elliot at magkakaroon sila ng pagkakataong makatakas. Ngunit hindi nalinlang si Elliot. Agad siyang umatake ng walang awa at malubhang nasugatan si Elma. Mabilis siyang binuhat ni Paul at tumakbo habang patuloy silang hinahabol ni Elliot kahit sugatan. Binago ni Elma ang sasakyan at ginawa itong makalipad ng mas mataas. Ngunit bumangga si Elliot sa kanila at bumagsak ang parehong sasakyan. Nagharap sina Paul at Elliot sa gitna ng mga wasak na labi. Ginamit ni Elliot ang kanyang kapangyarihan upang wasakin ang isip ni Paul at pilitin siyang kitilin ang sarili niyang buhay. Lumalaban si Paul habang naririnig niya ang boses ni Elliot sa kanyang isipan. Ngunit kasabay nito, narinig din niya ang boses ni Elma. At ang tinig na yon ang nagbalik sa kanya sa katinuan. Sa huling sandali, nalabanan ni Paul ang kontrol ni Elliot at napatay niya ito. Pagkatapos, dinala ni Paul si Elma sa isang ligtas na lugar.
Malubha ang kanyang mga sugat, ngunit buhay pa siya. Iniwan ni Paul sa kanya ang kanyang drawing book mula pagkabata. Puno ito ng mga pangitaing nakita niya bago pa man mangyari ang mga ito. Nang dumating ang mga sundalo, sa wakas ay tumigil na si Paul sa pagtakas at kusang loob na sumuko. Dinala si Paul pabalik kay Henry at sa pagkakataong ito, pumayag na siyang isagawa ang misyon, ngunit mayroon siyang isang kondisyon. Dapat magamot at maalagaan si Elma. Pumayag si Henry sa kahilingan. Makalipas ang ilang araw, mag-isang nakaupo si Paul sa loob ng rocket at inilunsad patungo sa Red Moon. Habang unti-unting gumagaling si Elma, natagpuan niya ang drawing book ni Paul sa loob ng kanyang jacket. Habang binubuklat niya ito, napagtanto niyang hindi basta random ang mga pangitain ni Paul. Ipinapakita ng aklat ang iba't ibang bahagi ng kanyang buong buhay, kabilang ang mga pangyayaring naganap na at mga sandaling kasalukuyan pa lamang na nagaganap. Samantala sa kalawakan, patuloy na lumalapit ang rocket ni Paul sa Red Moon. Naniniwala si Paul na bahagi ang planetang iyon ng likas na balance ng Earth. Nagkaroon ito ng reaksyon nang subukan itong sirain. Mas lalo itong lumapit sa Earth, parang ipinagtatanggol nito ang sarili. Ngayon ay pumasok na si Paul sa magnetic field ng Red Moon. Bit-bit ang mga huling nuclear warhead. Naniniwala ang lahat ng tao sa Earth na tatapusin na niya ang misyon at sisirain ang planeta. Ngunit sa wakas ay naunawaan ni Paul ang katotohanan. Ang Red Moon ay tumutugon lamang sa mga kilos ng sangkatauhan, kaya ginawa niya ang kanyang huling desisyon. Binago niya ang direksyon ng kanyang rocket. Sa halip na magpaputok ng mga sandata, siya mismo ang kumuha ng manual na kontrol. Pinutol niya ang lahat ng komunikasyon at winasak ang sarili niyang rocket sa kalawakan. Isinakripisyo ni Paul ang kanyang sariling buhay nang hindi sinasaktan ng Red Moon. Sa Earth, pinanood ni Elma ang pagsabog at tuluyang bumagsak ang kanyang emosyon. Ngunit pagkatapos nito, may isang imposibleng bagay na nangyari. Dahan-dahang nagsimulang lumayo ang Red Moon mula sa Earth. Tama si Paul sa lahat ng panahon. Sa pagtanggi niyang atakihin ito, natapos niya ang mapaminsalang siklo at ang kanyang sakripisyo ang nagligtas sa mundo. Malapit sa katapusan ng kwento, muling tiningnan ni Elma ang drawing book ni Paul at natuklasan niya ang isang huling larawan. Ipinapakita nito si Elma na nakatayo sa ilalim ng ulan. Mahigpit niyang hawak ang mga pahina ng aklat, bilang patunay na hindi kailanman naging baliw si Paul. Mas maaga lamang niyang nakita ang katotohanan kaysa sa iba. At sa wakas, sumagot ang kalangitan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang bumuhos ang ulan. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, muling naramdaman ng Earth na buhay ito. At doon nagtatapos ang pelikula.